Naisip ko na masyado naman yatang sinuswerte yung magnanay na napulot ng ex ko. Sila yung nakikinabang sa malaking sahod niya at ang anak ko na nakaapelyido sa kanya ay gatas lang yung ambag niya. I am 28 at 2 taon na rin akong single mom. At 3 taon na yung anak kong babae. Naghiwalay kami ng ex ko dahil pareho kaming napagod. Hindi kami kasal at halos kabubukod lang namin nun. Bumalik ako sa bahay ng parents ko para makahinga. Pero lagi ko pa rin kinokontak yung ex ko kasi ang sabi niya magpapahinga lang daw siya. At hahanapin ang sarili niya. Hanggang sa nalaman ko na halos 2 buwan pa lang pala ay may bago na siya. At isa ring single mom. Doon nalaman ko yun ay ilang buwan na yung lumipas. Kaya I felt betrayed. Lalo na sa mami niya na kunwari hindi alam. Aminado naman ako na medyo toxic rin ako. Pero dahil yon sa wala akong makuhang sagot at hindi biro ang 8 taon na pinagsamahan namin. Hanggang sa ang hinabol ko na lang nun ay sustento. Nagtatrabaho ako at kaya ko namang buhayin yung anak ko. Pero naisip ko na masyado naman yatang sinuswerte yung bagong magnanay na napulot ng ex ko. Na kung saan ay sila yung nakikinabang sa malaking sahod niya at ang anak ko na nakaapelyido sa kanya ay gatas lang yung ambag niya. Kinausap ko sila hanggang sa pati yung nanay niya ay inaway ako. Na dahil daw nadadamay siya. Natural lang naman nakausapin ko sila dahil siya ang nanay. Noong mga panahong yon ang kinagagalit ko sa ex ko ay paano niya nagawang hayaang masira ang pamilya ng anak niya at buuin ang pamilya ng ibang bata. Naalala ko pa na sinabihan ko siya na kahit huwag na sa akin siya mahiya kahit sa anak na lang niya. At yung bago niyang GF, mayabang. Na para bang proud pa siya na pinili siya. Na pati yung mga magulang niya umiepal sa sustento. Na dapat daw ay 50-50. Sabi ko sa babae na kung inaakala niya na jumakpat siya, eh good luck na lang sa mental health niya. I move on and hinayaan ko sila. Fast forward almost a year after ng break namin, nag-focus ako sa sarili ko. Nag-workout at nag-glow up ako. Pumupunta pa rin naman yung ex ko sa bahay namin para sa bata. Hindi ko rin naman pinagkakait sa bata yung tatay niya dahil labas siya sa kung ano man ang away namin. Kilala ko yung ex ko at sa tagal namin noon, ang galaw ng mata niya ay kilala ko na. Alam ko yung mga tingin na parang lalapain ako at sila pa rin naman ang girlfriend niya. Dahil nga nagsusuot ako ng mga sexy na damit ay madalas kong mapansin na iba yung titig niya sa akin. Maayos rin ang pakikisama ko sa kanya lalo na kapag kaharap namin ng bata. Hanggang sa madalas siyang gumawa ng way para makapunta sa bahay at minsan ay buong araw siya doon. Sinita ko siya minsan at sinabing hindi tama na mag-stay siya sa place ng ex niya habang may girlfriend siya. Pero ang sabi niya, hiwalay na daw sila ng babaeng yon. Pero nag-uusap pa rin sila. Na minsan ay idadahilan niya na ilabas daw namin ng bata. Na kapag nasa labas kami, napapansin ko yung pasimpleng alalay niya sa bewang at balikat ko. At kilala ko ang mga hawak na yun. Naalala ko kung paano niya ako tawaging desperada at hiyabangan ng babaeng yun. Na minsan ay nakaisip ako ng kalokohan. Na dahil nakikita ko na nag-view siya sa stories ko, kaya nag-post ako ng larawan ng anak ko. Hindi kita yung ex ko pero kita yung kamay niya at relo. Ilang sandali ay nag-chat sa akin ng babae at tinatanong na bakit kasama ko yung ex ko. Hindi ko siya binigyan ng sagot at hinayaan kong masiraan siya ng bait kaka-overthink. At inaway pala siya ng malala ng ex ko. At itong ex ko naaakit na pala sa mga sexing damit na sinusuot ko. Kaya pala si Gago ayaw nang balikan si babae. Alam ng ex ko na after niya ay wala naman ako naging karelasyon. At siya lang ang una't huling nakagalaw sa akin. Hindi man niya sabihin ay alam kong gusto niyang balikan ko siya. Na ngayon ang ex ko habol ng habol sa akin samantalang si babae naman ay humahabol sa ex ko. Old habits die hard nga talaga. Sino ngayon ang desperada sa aming dalawa? Hindi ko binalikan yung ex ko at nag-enjoy lang akong panoorin kung paano sila masira ng tuluyan at mabaliw pareho sa akin. Naka-move on na ako at walang pinuproblema at hinahayaang maghabol si ex. Medyo petty pero satisfying na yung tumatawag na desperada sa akin no. Siya tong parang aso ngayon. Mamilan hindi ko naman kailangan ng advice. To other girlies out there, gusto ko lang sabihin na know your worth. What goes around comes around. Letter Center, Donna ng QC. Bakit nangangamoy balikan? Ay ayaw nga pala ng advice. Okay na yan?